Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po sa inyong lahat! Ngayon po ay, ano ba ngayon? 25! Oo, ngayon po ay 25 ng Marso. Araw ay Miyerkules. Ari Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, Macho pa nga, Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama kong buhay na buhay si... Juvie de Guzman! Yan. Magandang umaga. Opo. Attorney, na-miss ka namin. Oo nga, bukas mamimiss nyo rin ako at may press con po ang PDP sa press con. New Kamuning Okay. Bakery kasama si Manong Wilson Lee Flores. Opo. Yan, ang Yan. moderator namin ay si Rod Cornejo at ang mga dadalo roon ay the usual suspects. Si Jimmy Bondoc, si Bobet Torion, Jing Paras, Raul Ambino at saka ako. Dun, Mambibisit suspect na talaga. Usual suspects. Oo, at kanina, Manang Juvie, Opo. nanonood tayo ng special coverage ng hearing. At grabe si Luis no, napakapangit. Oy, Yung grabe. sinasabi niya, Sorry, napakapangit. Hindi maganda yung sinasabi niya kasi ginigiit niya, dapat daw dumating si pangalawang Pangulong Sara Duterte. Sa pagdinig, wala naman pong ganong rules. Oo. Noong nililitis yung impeachment ni Maria Lourdes Sereno, hindi naman siya pinilit dumating. Ayun. Nung kay Andy Bautista, Hindi rin. baka hindi po alam ng iba, noong 2017 po, ako at si dating Congressman Jing Paras ang mga complainant sa successful na impeachment ni then Sereno. COMELEC Chairman Andy Bautista. Bautista. Yan, opo. At kabisado ko yung ganyang mga hearing sapagkat nag-hearings po kami roon sa Committee on Justice with then Committee Chair Ray Umali, yung nasirang si Ray Umali. Pero attorney, sabi nyo, hindi ganun ang rule. Ibig sabihin, binago nila rule ngayon? Hindi, gusto kasi nilang pinipilit nila na si Sara Duterte ay pumunta ron para gisahin nila. Why would she give them the satisfaction of raking her over the coals? Gayong alam na alam naman nating lahat na kangaroo court lang yan. Wala yan. Moro-moro lang po yan. Kita nyo yung pinagsasabi. Si Laila De Lima, kung anong chuchu-chuchu ngayon. Noon namang hinihir yung kanyang bilibid drug scandal. Yung bilibid drug trade. Hindi naman siya pinilit pumunta ron. Hindi naman siya pumunta. Ibig sabihin, nirespeto siya. Nirespeto yung kanyang choice na hindi pumunta. Yung case Sereno, nirespeto yung choice na hindi siya pumunta. Ngayon, yung sinasabi ni Representative Rufus Rodriguez na dapat may right to counsel, tama po yun eh. Dapat pwedeng mag-manifestation yung counsel. May partisipasyon yung counsel because in any proceeding, the person involved has the right to be heard by himself or by counsel. Bakit ba takot na takot silang mag-participate yung mga abogado ni VP Sara? Kasi mabubuking yung pagkaboro-moro nila. Kaya kayong mga nariyan sa committee, ang dami nyong bla 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 dyan, ang dami nyong chu-chu-chu, ang dami nyong eklabu. Sige na! I-ano nyo na! Ihain nyo na! Kunyari pa kayo yan din naman ang mangyayari dyan. Nakita mo naman yung mga nandyan. Di ba? Yung mga nandyan. Si Luistro, si Chen Jokno, si De Lima, yan, basta yung mga nandyan, bukod sa ang papangit ng sinasabi, sapagkat hindi po tama sa ilalim ng batas, alam naman po natin nanloloko pa tayo iniinsulto nyo pa yung intelligence namin mga mamamayan. Banatan nyo na!
i-transmit nyo na. Kunyari pa kayo get it over with. Ang dami nyo pang pagkukunwari, mapagling lang kayo Yan ang sinasabi natin. Maraming hipokrito dyan sa House of Representatives. Anyway, sa dami-dami ng problema natin, etong yan pa inaatupag nyo. Pwede namang ipagpaliban yan. Kung gusto nyo ng accountability, ito pa, gaano ka-ipokrito itong mga ito sa Justice Committee. Gusto nyo ng accountability? Ayan, bigger scam, 1.3 ba o 1.2 trillion na flood control scandal. Ayaw nyong investigahan. Ayaw umpisahan. Ayaw nyong patawag yung 18 Marines. Yan ang accountability, hindi yung moro-moro nyo dyan. Ako, pinagluloko nyo pa kami. Alam nyo, delikado yung ginagawa ninyo. Baka sabihin nyo na naman, inciting to sedition ako, anyway, kung gusto nyo i-demanda, bahala kayo sa buhay nyo. Karapatan nyo yan. Alam nyo, yung iba po, kaya ayaw nila ng kaguluhan. Kasi, umaasa po sila na sa 2028 magkakaroon ng tunay na pagbabago. Karamihan po ng Pilipino. Huwag na kayo magdahilan. All the polls show na karamihan ng Pilipino pabor na maging presidente si Sara Duterte. Kaya lang po walang masyadong kaguluhan ay yung iba po ayaw na ng gulo, katulad namin sa PDP Laban, ayaw po namin ng gulo. We made it clear very categorically that the PDP is against extra-constitutional regime change. Pero hindi po namin hawak lahat ng tao. Yung iba po nagtitiis kasi sa sinasabi nila malapit-lapit na naman ng 2028 magkaroon na ng pagbabago, magiging Pangulo na si Sara Duterte. Ngayon, kung tatanggalin niyo yung pag-asang yan sa pamamagitan ng panggigipit, aalipusta, pang-uupasala, pagtutuligsa kay Sara Duterte, disqualify niyo yan, baka magkagulo. Ayan hindi inciting to sedition yan. Ang sinasabi ko, baka magkagulo kasi tinatanggalan nyo ng pag-asa ang mga tao. Parang tubig yan sa dam. Pag yan ay may kapupuntahan yung tubig, yung dam nandyan lang, nagpo-flow yung dam. Saran mo yung outlet ng tubig. Bibigay yung dam. The dam will burst. Yan po ang mangyayari pag tinuloy-tuloy nyo yan. Pero kung gusto nyo, sige, tuloy lang. Bahala kayo sa buhay nyo, hindi nyo naman maloloko taong bayan. Kitang-kita naman Sa pagmumukha nyo pa lamang, kitang-kita na lang na walang magandang kahihinatnan ito para sa bayan. Sa kabila ng inyong kaguluhan dyan na natataranta kayo, itong sinasabi ni Castro na wala daw krisis. Wala daw krisis, price distortion, pero ang Pangulo na mismo ang nagsabi na maaring mawala yung mga paglipad ng mga eroplano. Can you imagine? Wala pa bang krisis yan? May posibilidad na hindi na lumipad ng mga eroplano kasi walang supply ng jet fuel. Di ba? Hindi pa ba krisis yan? Hindi pa ba krisis yung magiging 150 hanggang 200 piso daw ang presyo ng diesel? Hindi pa ba krisis yan? Pambihira naman kayo, di ba sinasabi na, baka daw, halimbawa, lumipad yung isang eroplano natin, papuntang Hong Kong. Sabi nung airport sa Hong Kong, baka po wala kaming jet fuel para ikarga dyan sa inyong eroplano for the return trip. Yun ang problema. Alam nyo yung eroplano, maarte ang eroplano Pag walang jet fuel yan, di lumilipad yan Siyempre naman. Anong solusyon kung short haul? Ang short haul yung maiiksing mga flights lamang. Hong Kong, Singapore. Kailangan full tank para pabalik, hindi na magkakarga. Anong ibig sabihin naman pag full tank? Mas malakas ang konsumo. Bakit? Mabigat. Ganun yun di ba? Opo. So wala pa rin krisis sa kabila nitong mga pangyayaring ito. Ano ba naman kayo? Pagkatapos, wala pa rin krisis, nagbibigay na nga kayo ng ayuda. Hindi ba pag nagbibigay ka na ng ayuda, krisis na yun, katulad ng COVID? Di ba? Nagkakaroon na nga ng mga tigil, pasada. Mamaya,
kakapiling natin kahit sa linya ng telekomunikasyon natin, Yeah, si Calando Marquez. Calando Marquez, ang Yan. Pangulo ng LTAP. Opo. Para bigyan tayo ng latest tungkol sa napipintong tigil pasada. O hindi pa ba krisis yan? O pambihira naman tayo? Hindi pa ba krisis yung alam nyo, yung sinasabi nilang 50 days na meron tayong imbak. Hindi daw totoo yun, sabi ng aking mga kaibigan. Ha? Hindi daw totoo yun. Pambihira naman, oo. Iyan ang nagiging problema natin. At sinasabi na ng Secretary Balisacan na mabigat at maaring maging double digit. Maaari lang naman, hindi ko naman sinabing sigurado yan. Opo. Pero kung ito ay magko-continue, sabi niya, at naging $200 per barrel ang ating crude oil, mabigat, baka umabot ng 8%. Hindi naman double digit pero mataas. 8% is parang yun na yun ang inflation noong panahon ng COVID. Ngayon lang nga ang luwag ng kalye. Yung iba hindi na makapagkarga ng diesel o tinitipid na o 4 days a week na lang. Oh. Anong ibig sabihin? Natutuwa yung iba, walang traffic, pero no traffic means no economic activity or slow economic activity. Oh, nakapulot na nga ng susi, di ba, na may takip ng diesel? Nabwisit na yata, tinapo na Oh, by the Tinapon way, na, ano? yung sa Valle Verde, yung merong takip May nakaiwan. ng gas tank na may susi pa. May susi pa na nahulog. Ayan. I-claim nyo rito kanino i-claim? DWIC guard. Sa gwardiya ng 20th floor. DWIC. Patunayan Yes. nyo lamang na inyo yon. Si Bacose. Bakosa? Ay, Eman? Makose. Ayan, si guard SG Makose. okay. Oo. Sa kanyang pangangalaga. Yun ang Baka lang may mag-claim ha, kasi alam nyo naman, mahirap Oo, din oo. magpagawa pa niyan. Okay. Yan ang problema at magiging domino effect na yan. Ngayon lang nga, nagiging domino effect na, di ba? Opo, grabe na. Yung iba po, nahihirapan na kasi may price control. Hindi mo naman pwedeng i-control ang price by artificial means. Ang presyo ay sumusunod sa law of supply and demand. Opo. Di ba? Mataas ang demand. Kukunti ang supply, tataas. Or, yung law on yung business laws, di ba? Yes. Hindi ka pwedeng magbenta, halimbawa, ang cost nitong cup na ito Opo. ay 100 piso. Opo. Hindi mo ito pwedeng ibenta ng 90 pesos. O malulugi ka. Opo. Di ba? Kaya yung iba, naiinis yung mga driver, minsan 100 pesos, 200 pesos na lang kinikita nila, iniisip nila, hindi worth ito Di ba? Wag na lang tayong magpasada. Sinong tinatamaan? Di yung ordinaryong consumer. Anong ginagawa ng ating gobyerno? Walay pa rin. Hindi pa yun. Hindi sumasakay yung ibang tao sa kanila dahil may free pa. Free Yun ride nga, ng bus. Napakarami ang gulo bago. Sasabihin nila, meron na doon silang ayuda for 36,000 na mga drivers. Ayon sa datos na binigay sa akin ng yung mga transport groups, Opo. may 560,000 yatang katao ang nasa transport sector. Yung 36,000 lang, hindi mo na ma-distribute yung ayuda. Napakahirap kasi time and motion na hindi mo naman pwedeng isaboy sa kalye yun. Bahala na yun. Agawan na kayo. Di ba? Yung mga pulot. Opo. Kailangan yan orderly, may listahan, sino ba talaga mga drivers dito. Ipukunin mo yan sa Drivers Association. Opo, mga dapat. Ang lead agency dyan ay DSWD. Ngunit katulad ng sinabi ko po, Walang tao. walang tao naman. Hindi naman ganun kalaki ang DSWD. Paano Magaling yan? yang si Rex Gatchalian. Pero, siyempre, kung walang tao, kahit anong galing niya, hindi naman siya si Flash na mabilis, diba? Isa sa 2 segundo, naka 100,000 tao na siyang nabigyan. Imposible naman yun. Opo. 36,000 lang, hirap na sila. At 36,000 lang, ang gulo na ng listahan. Lalo na pag dinevolve na sa LGU, ayan, favoritism na yan. 36,000, Nawawala kailan mo pangalan ng matatapos iba. yan? 560,000 pa ang i-distributan mo. At one time lang yan Yes. O di ba ang sabi nung piston ba yon?
O yung Manibela. Manibela. Yung 5,000 po ninyo, mga sir, ay 3 araw lang. Aray. O pagkatapos ng 3 araw gagawin namin, Wala na. magdidildil kami ng asin. Ay, kawawa naman. Hindi pwede eh. Ang problema talaga ay supply. Sapagkat tayo ay talagang exporter po tayo ng langis. Wala naman tayong langis eh. Langis ng nyug. Meron. O, di ba? Yung palangis Opo. sa gobyerno, marami yan. Oo, kaya nga nagkaroon ng flood controls kami. Naalala mo ba, sir, si Dingle? Yung... Kasi Dingle! Si Dingle. Oh, hindi ko kilala. Hindi ba? Siya po yung inventor sana ng langis dito sa Pilipinas. Si Dingle. Na kinuha ng ibang bansa. Mm. Ngayon, naalala, na-post nga po sa ibang diary Oo. yan at nakita natin, sayang pala tong taon na to. Ganyan naman tayo eh. Pag naaalala lang natin yung mga ganong inventor pag krisis na. Pag crisis na, no? Pagka ordinaryong pagkakataon Walang naman, di naman suporta. natin sinusuportahan eh, di ba? Yung Saraw, di ba? Opo. Indigenous. Yung Anfra Motors, meron na yung Sakbayan ba yun? O Cimarron? Yung mga ganon. Opo. Oh. Francisco, Meron, mga Francisco ganon. Motors. Yun nga, Anfra yata. Francisco yun eh. Hindi naman natin sinusuportahan. Yan lang, sayang sila eh. walang suporta rito eh. Pagkatapos, nagkukumahog tayo pag krisis. Yan lang Steel Corporation of the Philippines. Yan ay fully Sayang din integrated. yun. Fully integrated from ingot. Ingot yung mga pirapirasong mga parang mga tansa ng itsura ng mga iron ore. Opo. Tutunawin yan. Gagawing yero, cold rolled, kukulutin yung magiging corrugated bago pipintahan. So, integrated po yan. Hindi naman binigyan ng suporta. Pinatay na ng mga imports from China. Ingot hindi Inga. Inga, kapatid ni Boss Edgar yun eh. Si Dominga, di ba? Dominga. Si Inga. Oo. Cute yun. Opo, Hindi ko marami makilala naman. yun, si Inga. Si Ma'am Nanette lang nakilala ko sa babae. Okay, oo. Yun ang mabigat dito. Ngayon, ito, accountability ha. Ito, natatawa ako eh. Ito si Asidre. Opo. Diba sabi niya, oy, yung report ng ICC, cleared na si Martin Romualdez. Nagsalita ang ICI. Sabi niya, fake news. Kakahiya itong si Asidre. Hindi po namin kinlear si Martin Romualdez. Hindi po namin sinabing siya ay not guilty. Ang sabi lamang namin, saliksikin nyo based on the evidence na nandito. Ibig sabihin, may reason, may basihan para imbestigahan pa further si Martin Romualdez. Ng fake news na naman itong mga bataan ni Martin eh. Oo, biro mo, akalain mo, kapalo. Sabi nitong si Asidre, cleared na. Wala daw finding na involved si Martin Romualdez. Sabi ng ICI, hindi. Etong sabi. Oo, yan ha. Sabi ng ICI, Opo. binatikos nila si Asidre for selectively quoting the referral without providing full context. Yan. Parang ginawa ni Sara Elago, di ba? Walang konteksto yung reklamo niya sa akin. Ayan Yan ang sinabi ng ICI. Ngayon, anong ginagawa nitong ating pamahalaan? Si Saldico lang ang iniipit. They want the trail to end with Saldico. Samantalang may ebidensya na nagtuturo na ang suhulan ay umaabot hanggang kay Martin Romualdez, hanggang kay Pangulong Marcos. Pero notwithstanding yung testimonya ni Diskaya, ni Alcantara, ng 18 Marines, ni Gutesa, anong ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman? Binatiko si Trump. Si Trump daw ang may kasalanan kung bakit may krisis. Alam na naman nating lahat yun eh. Bakit ba, Senator Ping, ay si Trump ang pinakikialaman mo? Ang dami-dami problema ron, pinakialaman mo yung presidente na may presidente. Grabe. Pambihira naman. Nagpapapansin ka yata kay Trump Senator Lacson eh. Kahit maubos laway mo, hindi ka papansinin niya. Ano naman pakialam niya sa isang senador sa Pilipinas? Ikaw naman oo. At bakit yun naman ang topic? Alam na natin yun si Trump ang may kasalanan. Sino bang una ng bomba sa Iran, di ba? Ang imbestigahan mo yung flood control.
Tawagin mo yung 18 Marines. O baka naman sinasabi mo si Trump pa rin ang may kasalanan doon sa flood control. Ay, nako. Buhay nga naman, oo. Wala pa ba si Calando? O, yan dyan na. Nandiyan na ba? Dyan na ba yan? Nandyan na si Calando? Wala pa daw eh, oh. Wala pa sa monitor. Kau talaga, Ayan. oh. Calando, nung isang araw pa kita kinakontak, hindi ka Calando! sumasagot. Subuko ka na. Ayan. Oh. Pakisuyo naman, Eto guys. pa, gusto nyo Okay. ng accountability. O bakit? Isa-isa nang nadi-dismiss etong mga kaso laban kay Romualdez at saka mga kamag-anak yung mga forfeiture. Wow. Wow naman, Ito, wala kayong kibo, ha? Wala kayong kibo. Ito, ha? Na-dismiss yung paghahabol ng gobyerno. Ito noong pa hinahabol ito, Binabutan lang ng administrasyon na to. $5 million ses. Opo. Magkano yung $5 million ses times 60? 300 ano ba? Magkano ba yun? 3 billion? Opo. 3 billion ba yun? Compute mo nga, mahina ako sa math, kaya nga 3 billion. nag-abogado ako O 300 million. Ayan. 5 million times 60. Sige nga. Di ba? Oo, eto yung mga hinahabol ng gobyerno na di umano'y mga nakaw na yaman mula sa mga magulang ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ayan, nakakatakas na naman. Wala kayong ginagawa. 311 million yata ito. 5,193,726 dollars or 311 million. Kulang-kulang. Mahigit kumulang na 311 million. Yan. Na sabi ng pamahalaan ay pag-aari daw ng dating gobernador ng Leyte na si Benjamin Kokoy Romualdez at ni Juliet Gomez Romualdez, mga magulang ni dating Speaker Martin Romualdez. Wala kayong kibo dyan. Okay na lang yun. Ayos lang tayo dyan. Ayos. Di ba? Ganyan ang problema. Kaya nga, may kanta na tinuro sa akin yung isang kaibigan ko bago tayo magtapos, kantahin natin. To the tune of The Bridge Over River Kwai. Eto Trililing has only one yag ball. Si Makoy has one but very small. Tambi has something similar, but poor old Pinky had no balls at all. Ting, ting. At sa naman yan, mga kasama, Face mo yan, ha? magbabalik ang Yes, Show Topacio. Yeah, mga kasama, nagbabalik ng muli ang Yes, Show Topacio sa oras na Alas 11:32 ng umaga. at Tony Ferdy Topacio. Juby de At Guzman. narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinabagat to. Pakita mo tweet mo, uy. Ay. Yes, good morning, Oo, attorney. ikaw muna. At syempre po, ang daya nyo, dapat darating daw kay kahapon tas bigla kayo nawala. Nagpalit, dapat ngayon ako hindi dadating. Ngayon ako dumating. Nagpalit kayo. Okay. Syempre, yung nagtanak po sa akin kahapon, si Sister Josephine Salvador ng Yay! Rosario Medical Palakpakan, Center. mga kasama! Yahoy! Ayan na. Sis Josie, sorry po. Ayan, napunta lang sa huli yung kanyang pagbati. Okay, Nestor Ifurong Linggoy Alcuas, yan. Si Ma'am Rio. Buhay pa ba si Linggoy? Opo, si Kuya Linggoy. Wow! Buhay na buhay si Kala ko Kuya patay na Linggoy. yun, oo. Ay, grabe ka, Isang sir, kasi guest natin. Opo. Pero ang laki noon, kasya ba sa studio? Kasya naman. Rio Araha Jun, yan. Hello po, Ate Rio. James Robert Dantora, hello. Maria Tess Zapra, of course. Si Veronica Estrada Lim, Rotary Oo. Club of Caloocan and Company. Yes! Salamat, nakakain ako masarap kahapon. Ganun ba? Pero batiin diba? natin siya ng happy birthday. Belated. Again. Tagal na Happy no? birthday. Tagal, oo. At saka happy birthday din po kay sa birthday celebrant kahapon. Siyempre, alam nyo na yon. Dinalaw po ni Kong. Oo. Kaya mabuti na lang yan si Kong pag birthday pala niya. Dumadalaw talaga si Sir. Loves na loves niya si Migs, si Miguel. Yan.
Okay, Dindo Hernandez, Warren Castellanes ng mga vloggers. Uy, mabuhay kayo ha. Sige lang. Yan, Heli. Salamat po, Attorney Herbacio Jetta. Larry Spike Payat na Ariate, payat siya syempre. ngayon, Jetta eh. Oh, Jetta. Payat pa rin, sir, hanggang ngayon. Carmen Alfad. At syempre, yung may bahay po ng yumaong si Rod Navarro. Yan, Ay, nanonood oo. ho pala sa atin yan, lagi. Si Kala ko Mrs. dadalaw siya rito. Opo nga, sabi ho niya, wala pa siya hanggang ngayon. Ay, Oo. Wow. Anyway, ang Sige, patuloy sir, muna back to natin you. yung iba nating mga YouTubers. Sige po. Magandang tanghali, sabi ni Leo Teneros. Yeba! Ay, Yeba. Oo, shout out from Doha, Qatar daw. Wow. At po ka, Thank baka you yung po. Coke ni Crisis. Daming supply. Anong Coke? Yung Hi. Coke sigurong inumin. Ah. Marian Ganon. Ro Malinaw. Hahaha Opo, daw. hi. Lisa Channel. Kaya nga po, Attorney Jel Troy watching from South Korea. Mabuhay Emcel, po. magandang umaga rin po. Lintasha, hello. Melchor Go, magandang tanghali po. DWIZ. Hello, yan. Kaponching video, Attorney Pajim Paredes po from Vietnam. Kagagaling ko dyan ha. Melon Gamer, always praying for your good health, Attorney Topacio, para di mahadlangan ng advokasya niyo. Oh, yes. Hanan. Mila Katubay, watching from Hong Opo, Kong. hi. Israeli Pinay, Israel. Siyempre, Crisostomo Yes. Mariano. Kay Auntie Claire, walang krisis. Sigurado palagi siyang nagpapa-change oil. Buti Oh, pa siya. Rolando Villa Garcia. Hi. Mabuhay po. Pa-shoutout from Labo, Opo. Camarines Norte. Yahoy. Wala sisi, nasa sukdulan na tayo pero wala pa rin narinig kay Gadon. Wala kayong maririnig yan. Alam mo, as an austerity measure, dapat i-abolish lahat ng presidential advisors muna. Yan na lagi natin sinasabi. Walang silbi. Yan, oo, si NSP 74, simula na ang mini sarsuela sa House of Representatives. Jason Kapispisan, watching from Fujairah, UAE. Melchor Go, sa manananggal po, pwede yung langgi. Yung sa nyug daw. Ay, grabe. Ay, nako. Hindi andar. Philip Dolieto, good morning. Yes, Hi. Attorney Topacio. Yan, Hello po. oo. Eddie Mendoza, Aram, nagtapon lang ng perang government sa ICI. Hello Oo, po. dumako naman tayo Hi. sa mga comments tungkol dun sa kahapon. Yes. Nandito, thank you for all your... yes, you, please, Attorney. Hi. Masamang, malaki galit nito sa akin si Ricardo. Helisanga, pinatatakbo ko. Paano tatakbo? Hindi nga ako makalakad ng maayos. Cecil Dewitt, Hi. well done daw, watching from London. Yahoy. Sabi ni Richard Victorio, Attorney, pakibati mga OFW sa Saudi, Jubail Oh, City. yeah. Hi, Yan, hello po. from Richard. Hi. Si Brenda Skizyak. Czechoslovakia niya ito. Skizyak. Hirap eh. Talsikan ng Russian laway yan. ko Di rito ba eh. Russian yan, sir? Watching from Germany, idol Ayun, kita from Las Lenny Vegas, Rojas. Anthony Maaba. Hi. Kamag-anak to nung ni Joey. Etong si Anthony Maaba. Bakit po? Si Joey naman, Joey Mataba. Grabe Oo. naman. Pogi naman. Victoria Fiestada sa Hi. Nuclear Wisdom. At sa ngayon po ay ipagpapaliban natin. Pero Opo. babatiin po natin lahat yan. Babalikan Yes. natin lahat yung mga YouTubers natin sapagkat nasa linya na ng ating komunikasyon. Si Senyor. walang iba kundi ikaw na Si magpa... Calando Marquez, ang National bayani. President. Buhay na bayani ng National President ng El Tapa. Buhay pa. Mukhang bayani na. Yes! Oo. Magandang umaga po, Calando. Oo. Ay, good morning, Ma'am Joby, at good morning sa aking idol ng ating abogado ng bayan. Daya mo, Kuya Lando. Hindi ka makontak pag wala si Attorney Topacio. Attorney tuloy. Calando, Importante kumusta? ngayon, attorney, Yes. Dahil Opo. ikaklaro natin, dahil itong batas na umiiral sa atin na nagpapahirap ngayon, Opo. itong deregulation law, Ayan, na walang natumbok pakialam nyo. ng ating bansa, mga bataong bayan, kung magkano ang gusto ng mga oil company. Ang aking pagkaintindi, attorney, Oo. i-correct mo ako kung mali ako. Pwede mo akong batukan pagka mali ako. Wala, Na yung deregulated na eh. deregulation law ay walang pakialam ng gobyerno Wala. kung magkano ang ipataw na gustong presyo ng ating mga oil Tama ang company, di ba? pagkaintindi ninyo, Calando. OMG. Kaya ngayon, kababalita pa lang na magigira doon sa gitnang silangan, ay nagtas na kinabukasan na ang sinasabi ni Secretary Garin ng DOE ay
wala tayong magagawa kundi sumunod na lang tayo, maghigpit na lang ng sintron. Samantala, sinabi niya na ang stockpile natin ay hanggang katapusan pa ng Abril. Mismo yung Yun. discuss ko noon. Kasi Nasa sabi ko, buko ko Kalando, yan. kung may stockpile tayo, dinabili yun sa lumang presyo, di ba? Attorney, Oo. tulungan mo kami dito dahil marami tinawagan ko lahat ng ating membership buong Pilipinas dahil nga tumawag ka kanina, pinablas ko kaagad ang ating chief staff na makinig sila bilang isang batikang lawyer na kinikilala sa buong Pilipinas. Wow! Hanggang Yes. sa ibang Ay, bansa. salamat po. Opo. At tama po kayo, Kalando. Na-discuss ko na nga yan. Sabi ko, kung may buffer stock tayo, ibig sabihin, nabili yun ng lumang presyo. Bakit tumaas Opo. agad? Sumama At sa saka pagtaas. kung sana ay nanatili yung OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund, Opo. kaso nga, pinalitan ng batas yan nung panahon ng ating Pangulong Tabako. Ayun. Na yung Oo, regulation ay ginawang deregulation at ang masakit dito sa attorney, Aray. bilang ikaw ang advisor ko ngayon, araw na ito at siguro pwede hanggang dire-diretso na ikaw yung magiging advisor ng Liga ng Transportasyon sa buong Pilipinas. Yun. Opo, isang karangalan, Yung Kalando. batas na yan ay bakit yan pinalitan yung regulation law na ang masakit dito, attorney, aray. yung pamasahe sa mga barko, di ba? Pamasahe sa aeroplano. Opo, tama. The regulation law ang ginagamit. Opo. Walang pakialam ng gobyerno kung magkanong ipataw nila na Totoo po yan. pamasahe. Sakit Ay, yun. Eh, bakit tayo? Opo, alam nyo, Kalando, yun din yung panahon din ni Pangulong Ramos kung kailan nabenta yung Petron, di po ba? Opo. Oo, kaya nawalan tayo Hindi ng lang sarili petrol, nating oil pati yung mga corporation. lupain ng bansang Pilipinas ay binenta Yun. ng ating ang Dating ating Pangulo Pangulo. dahil siya noon. Oh, Ang dating Pangulong Pangulo. Tabakon, tawag ko na lang yan. Tabako. Tama. Eh, ano pong mga pagkilos ng ating mga tsuper upang magprotesta rito sa walang aksyon ng ating pamahalaan tungkol po sa krisis na ito? Alam mo, attorney, kami bilang tayo ay nakikisimpatya at nakikiramay sa hirap ng buong sambayan ng Pilipino. Opo. Dahil tayong lahat ngayon ay nagsasaper dahil kadidiklara pa lang ng gera ay umabot na ng dobling presyo ng Alay fuel. sadya. Opo. Eh ngayon ho, 3 beses na triple na po yung presyo, di ba? Totoo po. Pero ang sabi ni Garin, hanggang katapusan pa ng Abril ang ating stockpile. Eh, bakit nga Tama tumaas? ba yun, attorney? Kamote. Diba? Oo. Mali. Dahil nakasandal ang oil company doon sa batas na deregulation law. Yun, oo. Diba? Kahit anong taas nila, Wala kang hindi magagawa. makokontrol ng gobyerno. Tapos sisisihin mo ngayon, ito naman, attorney, hindi ko pinagtatanggol ng Pangulo. Ang may kasalanan ay si Bongbong Marcos ngayon lahat. Diba? Eh pero yung batas, panahon pa ni Tabako. Dahil ginusto naman natin na ngayon, ayaw i-repeal sa Kongreso at Senado dahil sila ang may-ari ng mga repealing station. Ayun, ang mga mabigat. kamag-anak Oo. nila, mga pinsan Correct. nila. Correct. Kamag-anakang corporation ang nag-ooperate lahat ng gasolinahan sa buong Pilipinas. Tama yung sinabi. 80% of the total. Talaga? Tama yung sinabi ni Mike Defensor, sindikato tong gobyernong ito eh. Hindi lamang pala sa kontrata ng flood control, pero para sa gasolina pala. Oh. Mabigat. Eh bakit nga hindi ma-repeal yan, attorney? Eh dapat magpetisyon tayo at ngayon ang napapanahon sapagkat lahat ng mga mata ng mga Pilipino ay nakatutok sa presyo ng Oh. Kaya gasolina nga, at attorney, ng pakinggan diesel. ko lang ako ng konti. Ang Opo. sabi ni Senator Soto, yung ating Senate President, panahon na para i-repeal. Matagal na. Dahil nga yung pagbigay Tama. ng ayuda, anuin mo pa yung damo. 3 linggo na napatay ang mga kabayo. Oo, tama. Oo. Patay na. Yung tama po yun. Ay kaisa nyo po ako at kung meron po kayong gagawing kilos protesta, kahit po ako hindi tsuper o operator, ay makakaasa po kayo na naroon po kami kasama ng Citizens Crime Watch. Alam mo, attorney, dahil kayo, alam ko na yung puso nyo. Bakit ayaw nyo kasing kumandidato para may panlaban naman tayo? Wala doon sa pong eleksyon Kongreso? Wala. Wala Hindi, pang eleksyon, pagdating mahirap ng mga kumandidato. pagdating ng eleksyon, attorney. Diba? Walang Yeah. eleksyon, puro ereksyon pa lang. Oo. Kasi doon daw kasi sa...
doon daw kasi sa Kongreso, sabi nila, bakit ma-repeal yan? Dahil nung tumatakbo pa lang si congressman na party list noon, si Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, pag manalo siya sa party list, dahil nakaupo naman siya, ay unahin niya na i-repeal yung batas na deregulation law. Bakit tumahimik ang ating ibinuto na Erwin Tulfo? Oo nga, maraming kadahilanan yan na hindi natin alam. Anyway, last words po ninyo sa ating mga kababayan. Bago tayo Ang mag-break. last word na lang natin, attorney, tayo po ay nakikiusap sa ating sambayan ng Pilipino na sana naman ay yung puso ng mga gasoline company sa Pilipinas ay pusong taong Pilipino sana. Naku, hindi, wag na tayo kumasa dyan. Mga Di ba? ganid yung mga Kaya, yan. hindi sana maging pusong bato dahil sambayan ng Pilipino, dahil kakutsaba nila, dahil kamag-anak nila si congressman, kamag-anak nila si senador. Sana tulungan nyo naman ang sambayan ng Pilipino, panawagan natin, dahil hindi kami papayag na mamatay na lang na nakadilat Ay, ng syempre mata. naman. Kung Opo. alam namin na mayroong pagkain dyan, raransakin na natin siguro kung Wag. ganyan ang mangyayari. Kaya maraming salamat at Po, anytime, lagi yung mong bukas ang DWIC at ang ISSO Topacio sa tinig ng ating mga super at operator. Attorney, kapit na lang tayo sa Panginoon hanggang tayo ay hindi pa nalalagutan ng buhay. Opo. Salamat, Attorney, mabuhay ka. Thank you very Salamat much po. po. At yan po ang tinig ni Calando Marquez, National President ng LTOP. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang ISSO Topas 3. Yeba! At ituloy ko lang yung ating pag-gym parede. Opo. Si Rob Jal, Fernando Claros. Yan ay narito. Dodi Crisologo, pa-shout out daw sa Hi. kanyang kapatid na sa Seattle, Washington. Si Kuya Freddy. Kuya Fred. Ay, kuya. Na 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 na. Kuya Freddy. Alam mo yun? Hindi po. Do the Freddy yun eh. Yung Ah. yung kanta. Oo, si Rolly Hernandez. Hi. Nandito. Oo, nandito din si Rolando Taladua. Hello po. Yan. Yan. Maricel Manong Song. Opo. Lee Chen. Oo, Rolando. Ay, yan, nasabi natin si Rolando. Sa Pabibo Kaboy. Rolando Durana, Master Oo. Mariner. Sabi Yan. ni Jace Ruiz, love your Hi. show po from South Korea. Thank you po. Lloyd Tobias, pa-shout out po. sa mga taga-Pag-ibig Fund. Marites Inoue, watching here. Olonga po, mahal, grabe, tumaas na ang gasol. Opo. Ako, di ba tawag nila sa akin gasolito? Hindi naman ako tumataas. Shout out. Tatay Strauss, may buntag. Wala Hi. na maasahan sa MSM. Kasi kasama sila paglihis ng issues. Hindi naman lahat. Oo. Ayan. Pero Oo mga iba-ibang pananaw yan eh. Romeo Not Gonzales, all, good morning yes. daw. Siyempre, si Michael Guy, Rolly Mende Tomas, yan, Cathy Palamos, mga abogado natin, ha? Yan. Si Raulito Paras, Rui Rondain, at saka si Roma Valdez, nandyan. Hi. Oo, pati si Atty. Jose Miguel Arroyo, Yes. Ate Ems Magao, Hi, Atty. miss you. Raf Andrada, yan. Yan. Atty. Joey Lomangaya. Hello, Sir Oo, Joey. nandyan din si Lomangaya. Doc Rani Hi. Reyes, si Doc Francis Aquino, Hello yan, po. si Willie Keng, William Gatchalian, Alex Cruz, Luyan Yan, hello po sa Gamboa, inyo. Richard Chuateco, yan, si Andrew Tan. Ayan. Oo, palaging nanonood sa atin. Jason Chan ng Mega Sardines. Ayun. At si Jerry and Jeric Chua ng NBT. Hi. At ito pa, alam nyo, about sa paglaban ng fake news, na-expose na natin yung fake news ni Opo. Representative Asidre na hindi naman pala talagang kinlir ng ICI si Martin Romualdez. Eto, di ba sinasabi nila, ang malaking utang daw na nakuha ng Pilipinas kasi di ba laging pinipintasan si Pangulong Marcos Jr. Sa kanya binibintang. Oo, ang dami daw utang. Sabi na, hindi ako. Ang maraming utang dyan, yung mga dating administrasyon. Ito po ang datos, ha. Hindi po sa amin ang galing ito. Mula sa Ibon Foundation. Itong Ibon Foundation, ito yung dating si Ibon Africa. Data Bank, ha. Matagal Si- na po ito. Mr. Africa. Oo, na ito ay... malayo naman ang lugar niya. Africa. Oo. Apelyido niya yan. Ayan, si Sir.
Anyway, Yan. sabi niya, hindi po totoo yung sinasabi na ang maraming utang ay yung mga nakaraang administrasyon. Ito pa lang kasalukuyang administrasyon ni Baby M Yes. ay, ito mula July 2022 lamang hanggang February 2025, ibig sabihin, ang datos na ito ay 1 year ago pa. February 2025, ngayon ay March 2026 na. Opo. Ang nautang na ay 4.64 trillion Ala. pesos. Yan. Ito ay mas malaki pa sa buong utang ng pamahalaan nung buong 6 na taon ni Pangulong Duterte kung saan may krisis. Yung COVID pandemic. 4.42 trillion sa loob ng 6 na taon kontra 4.64 loob ng- trillion sa loob lang ng 3 taon. Ng 3 taon. Si Noynoy Aquino, ang utang lamang niya ay 2.4 trillion. Yes. Si Gloria Macapagal Arroyo, 1.4 trillion. At si Joseph Estrada ay 583 billion lamang. Oo. So, hindi po totoo yung sinasabi ng mga achuchu, mga acheche, ng mga ulaloyalista na ang maraming utang ay si Pangulong Duterte. As of February 2025, ang utang na ng Pilipinas ay 16.63 trillion Ala. na tumaas ng 30% in just 32 months. Wala pa nga wala pa nga 2 taon at 3 taon. Kasi ang 12, 24, 36 o 32 months lang. 36 months ang 3 taon. Di ba? Ano yung pinagsasasabi niyong ang utang ay galing kay Pero attorney, Pangulong yung Duterte, sinasabi diba? nila, naniniwala sila dun sa taong gusto nilang paniwalaan. Ayun nga eh. Hanggang dun lang yun. Si Greg Marquez, live streaming sa Las Vegas. Hi! Sesespe, good morning. Hi. A shout out from England, Archie. Watching from Tunasan, Hi, Archie. Muntinlupa City. Hi. Tingnan mo nga kung meron dyan si Katirso. Habang tayo ay nandito na kasi medyo naputol yung ating pagbate. Para nawala. nangyari kay Jim Paredes, naputol yung Nawala kanyang sir, pagbati. tingnan. No more. Kasi lumabas yung video eh. Oo. Tingnan mo nga kung meron dyan si Katirso at magaganda yung mga words of Ay, wisdom opo. ni Katirso. Opo, yan. Tingnan Katirso, natin. padala mo. Katirso, Bakit wala? Katirso. Ay, ba't ganun magtawag? Ano naman, para namang namatay. Ang bira ko, Katirso, bakit wala ka? Wala ka na, Katirso. Hindi. Ano Salita lang? ka, Katirso. Bakit pagbabasahin nawawala? Ayan. Lumabas ka, Ano ba naman? Katirso. Magsalita ka, magtaran ka, Katirso. Uy, grabe ka, Iwanan. Ito na, ito na yung Meron, pangalan niya. Teka, saan meron yun? na ba? Meron. Oo, Iya ka. Pinatay mo yung tao. ito na. Ay, kaya lang ano pa to? 17 pa. O, yung Pwede ano na niya yan. sa Pwede akin. mo pa nasasabi. Ito, sir. Basahin mo na. Sige. Mula ho dito sa... sige. When you are angry, stay silent. Don't waste your time with explanations. Yun. Sometimes silence is the best way to cope with your emotions. Yeah. People only hear what they want to hear. Yun sinasabi ko kanina. Yes, tama-tama. Tumbok. Tumbok. Katirso. Accept criticism but never accept disrespect. Yan. The best way to respect yourself is to discipline yourself. Yan. Ayan. Sabi naman niya Napakaganda. dito sa isa naman, ang salitang walang taros ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang salita, sakit ng loob ay gumagaling. Hindi ba sa Biblia? Galing yan? di ba? Kawikaan Yun, sabi ko 12:18, na nga ba eh. magandang balita, Biblia. Ayan Salamat po, Godspeed. Katirso. Ayan. Salamat po sa lahat. Sa ulitin po. Hindi ka po namin makakalimutan, Katirso. Ay, ano ba yan? Si Atty. Ay, pinasasaya lang na si Katirso. Lalin Sagun, pahabol, Katirso, ha? Oo, okay po. Seeking for Truth. Ayan. Yan, nandito. Ha? Oo, live ang mga tambalos-los sa House of Crocs. Ayan. Oo, talaga naman, oo. At siguro, alam mo, ang gusto kong maging guest next week, Opo. papakiusapan ko si Tata Romy Makalintal doon sa kanyang analysis. Ay, yun ano doon sa yan si desisyon. Opo, umaan yan si Tata Romy. Oo. Anyway po, sa notang yan mga kasama ay
magbibigay daan na po tayo sa ating susunod na programa na walang iba kundi ang aking pinsan, Kasin. Oo. Na Senyor Balita Tata. Ayan, walang iba kundi si Senyor Ray Pacheco. Ayan. Nandito, Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal to Pasyo. At syempre, whether you like it or not, Juvie de Guzman. Man. Kami po ay ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan at titi mo sa iyong kaisipan Oo, na. sa inyong aksyon, titi mo sa iyong kaisipan. Na huwag makiki-apil. 1, 2, 3. Yeah!